kasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli balikan natin ang ulo ng mga balita sa inyo pong nag-iisang tandem. Tandem! Ekonomiya ng Pilipinas lumago noong nakalipas na taon. Tandem! PBBM, balik Pilipinas na mula sa Vietnam, 5 bilateral agreements na selyuhan. Tandem! Sa gitna ng umiinit na tensyon, Uniteam buo pa rin ayon kay PBBM. Tandem! TV advertisement para sa People's Initiative Campaign, ginastusan ng 55 million pesos. Leader ng grupong pirma, aminadong nakapagpulong kay House Speaker Romualdez. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, Memorandum of Understanding sa pagtatayo ng economic zone sa Bucor nilagdaan na. Tandem! Balita sa ibayong dagat, dating Pakistani Prime Minister Khan inatulang makulong ng 10 taon. Tandem! Sa showbiz, mga kalahok sa 2023 MMFF, mapapanood na sa Manila International Film Festival sa California, sa Hollywood, USA. Tandem! Balita sa mundo ng sports, antabayanan ang latest mula kay Tandem Anthony Santay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, muling nagbabalik po ang inyo po rin po nag-iisang tandem dito pa rin sa Impila May Todo Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. At sa detalye nga ng mga balita, sa latest ng Filipino Mirror na itala ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa huling bahagi ng nakalipas na taon. Lumago daw. Batay sa ulat, tumaas ito ng 6% mula sa preliminary estimate na 5.9%. Habang nakapagtala rin ng pagtaas sa major contributors, upward revision ng manufacturing na 1.8% mula sa 1.7%, ganyan din sa financial and insurance activities na 9.6% mula sa 9.5%, at accommodation and food service activities na 21% mula sa 20%. Pagdating nito, hindi gumalaw ang growth rate ng gross national income na 12.1% habang bumaba sa 112.5% ang year-on-year growth ng net primary income ng bansa sa 111.6%. Tandem! Samantala, balik bansa na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa kanyang 2 araw na state visit dyan sa Vietnam. At kaugnay niya, lumagda nga ang Pilipinas at Vietnam na makakasunduang may kinalaman sa kalakalan ng bigas, incident prevention and management sa pinag-aagawang teritoryo at pagsasaka at cultural cooperation. Ito ay matapos nga ang pagbisita ng Pangulo mula dyan sa Vietnam. Kabilang sa mga nilagdaan, ang Memorandum of Understanding o MOU sa Rice Trade Cooperation, gayon din sa Agriculture and Related Fields, ang MOU sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard, gayon din sa Cultural Cooperation Programa sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts ng Pilipinas at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam para sa 2024 hanggang 2029.
Ang MOU sa Rice Trade Cooperation ay nagtatatag ng isang framework para sa kooperasyon sa bigas sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam upang tiyakin ang matibay na supply ng pagkain sa gitna ng epekto ng climate change, pandemya at iba pang pangyayari na labas sa dalawang bansa. Sa ilalim naman ng MOU, sumang-ayon ng Vietnam sa isang 5 taong commitment na mag-supply sa pamamagitan ng pribadong sektor nito ng white rice sa pribadong sektor ng Pilipinas na umaabot sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons kada taon sa isang competitive at abot-kayang presyo. Bukod sa kalakalan ng bigas, sinaasahan din ang palitan ng impormasyon hinggil sa mga patakaran, plano at regulasyon at iba pang kaugnay sa kalakalan ng bigas. Tandem! Sa iba pa ring balita, nananatiling solido ang Uniteam. Ito ang tiniyak at binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagigiit na nagpapatuloy ang kanyang tiwala at kumpiyansa kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga batikos na tinanggap ni Pangulong Marcos mula sa ama ni VP Inday na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idinagdag pa PBBM na walang nagbago sa relasyon nila ni VP Sara at wala naman anyang binibitawan ng mga pahayag ang Vice Presidente laban sa kanya. Sabi pa ni Pangulong Marcos na mananatiling kalihim ng DepEd ang pangalawang Pangulo. Tandem! Samantala, napaamin ang leader ng grupong pirma o itong People's Initiative for Reform, Modernization and Action na nakapagpulong sila kay House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co hinggil sa pagsusulong ng People's Initiative. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos, ipinakita ang isang larawan na may caption na People's Initiative for Charter Change Staff Meeting. Nakuha nito lamang January 8. Makikita sa larawan itong si Pirma Lead Convenor Noel Oñate kasama sina Speaker Romualdez at Congressman Co at iba pang mga staff at lumitaw pa na sa bahay mismo nitong si Speaker Romualdez naganap ang nasabing pulong. Paliwanag naman ni Oñate, nakikipag-ugnayan lamang siya sa ilang mga kongresista para i-coordinate ang pagkuha ng 3% signature sa bawat distrito. Ayon naman kay Senador Marcos, sapat na ito para malinaw na masabing suportado ni House Speaker Romualdez ang grupo at ang People's Initiative. Gayunpaman, iginit ni Oñate na administrative at advisory ang tulong na ibinigay sa kanila ng mga kongresista kung saan inaabisuhan sila kung saan pa po pwedeng kumuha ng mga lagda at saang distrito malaki ang populasyon. Tandem! Itigil na ang pagbabangayan sa politika at ipanumbalik ang takot sa Diyos. Ito ang apela ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa mga kapwa mambabatas sa gitna ng alitan ng Senado at Kamara kaugnay sa People's Initiative o PI na layuning isulong ang Charter Change o CHACHA. Ayon kay Congressman Villanueva, nasa krisis na ngayon ang Pilipinas at kung hindi mapipigil ang lumalalang political crisis, ang political debacle, posible itong humantong sa constitutional crisis. Naniniwala rin ang mambabatas na kapag walang takot sa Diyos sa mga leader ng bansa, walang mapapala, walang mangyayari sa Pilipinas maging sa lipunan. Tandem! Samantala, humingi naman ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Senador Amy Marcos matapos itong hilingin na mag-resign ang kapatid ng senadora na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senador Marcos, lumapit mismo sa kanya si Mayor Baste at nagsorry. Sobraan niyang emosyonal ang alkalde dahil ikukulong ang kanyang tatay at ate na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na inimbestigahan ng International Criminal Court. Matatandang dumalo si Senador Amy Marcos sa prayer rally sa Davao City kung saan kapwa binanatan nga ni na Mayor Baste at dating Pangulong Duterte
itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tandem! Sabi natin na iimbestigahan pa lang pero habang tayo po ay kumukuha nga po ng mga karagdagan pa nga mga detalye ho dyan hinggil nga po sa ICC yung sinasabi nga po nakapasok na di umano yung mga investigador mula sa ICC at patuloy pa rin po ang bangayan po ng dalawa po ng magkabila pong panig at nagkakagulo na at nagdudulot na ng pagkakahati-hati nga ang ito nga Peking People's Initiative kaya dapat na itong tigilan at tantanan. Ito naman ang panawagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaya umaasa siya na susunod ang mga kongresista kapag pinatigil na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusulong ng PI para sa Chacha. Kuna rito, inihayag din ni Senator Zubiri na sa pulong nila sa Bahay Pangulo, sinabi ni PBBM na aapela siya sa mga kongresista at iba pang mga initiator ng PI na itigil na tantanan na ang pagpapapirma sa kabila naman ng naging banggaan ng Senado at Kamara sa issue ng charter change. Iginit ni Zubiri na professional pa rin silang magkakatrabaho sa pagbalangkas ng batas, paglikha ng batas at pag-amyenda ng mga batas at maghaharap pa rin sila sa mga bicameral conference committee meeting. Naniniwala naman ang ilang senador na hindi pa tapos ang laban, tuloy pa rin ang bakbakan kaya patuloy silang magbabantay. Tandem! Samantala, umaasa naman ang mga kongresista na matatapos na ang tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado. Ito ang inihayag ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez dahil sa patuloy na diskusyon o sa gitna nga ng patuloy na diskusyon ng dalawang kapulungan. Ayon sa Deputy Speaker, naging mainit ang palitan ng pahayag ng Kamara at Senado dahil sa sinusulong na Chacha. Sa isang pulong balitaan nga muling inihayag ng House leadership na kanilang hihintayin at kaagad na aaksyonan ng resolution of both houses number 6 na inihain ng Senado sa sandaling maitransmit na ito sa kanila. Binigyan din naman ni House Majority Leader Manuel Jose Delipe na kaisa sila ng Senado sa pagnanais na mapabuti ang ekonomiya ng bansa at ang Pilipinas sa kabuuan. Tandem! Okay pa rin yan na isamyenda ang provision sa konstitusyon hindi umano maaring idaan sa People's Initiative o PI. Ang detalye, alamin ho natin ng ibabalita ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi maaaring idaan sa People's Initiative ang nais na amyendahang provision sa Constitution. Ito pinaliwanag ni dating Associate Justice Antonio Carpio sa pagigit na hindi lamang simpleng pag-amyenda at sa halip ay pag-revise ang sinusulong na pagbabago sa saligang batas. Tinukoy ni Carpio ang tanong sa pinapipirmahang form sa People's Initiative kung papayag ang taong bayan na gawing jointly ang voting ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Binigyan din ni Carpio na sa pagbabago nito ay maapektuhan ang maraming provisions sa Constitution kahit hindi ito may tuturing na amendments. Ang mga ganitong pag-revise ay kinakailangang idaan sa Constitutional Assembly o Constituent Convention. Samantala, muli namang nangako si COMELEC Chairman George Garcia na hindi tatanggap ng mga lagda para sa People's Initiative, subalit inaming wala namang expiration ang mga nakalap na nilang pirma. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, mga kumpanyang nagpo-produce at gumagamit ng plastic, obligado na raw sumali sa recycling efforts ayon sa pamahalaan. Alamin po natin ang mga detalye sa ulan ni Patrol 19 o Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan na ng gobyerno ng partisipasyon ang mga korporasyon na nasa linya at gumagamit daw ng plastic packaging sa mas pinalakas na waste management ng pamahalaan. Itong sinabi ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa gitna ng hangarin na mas mapahusay ang solid waste management na pinatutupad kapwa ng gobyerno at ng pribadong sektor. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, inihayag ni Loizaga
na kanila nang isinama ang mga korporasyon na nagpuproduce ng mga plastic packaging sa pangolekta, recycling at paggamit muli, lalo na tunay-tuneladang basura raw ang naiipon kada araw. Ayon kay Loizaga, umabot raw sa 61,000 metric tons ng solid waste ang napuproduce ng bansa kada araw at may mga 140 million sachets ang natatapon naman sa mga ilog na nagdudulot ng pinsala sa mga isda at coral reefs. Kaugnay nito, dinagdag ng kalihim na may mga individual at mga korporasyon na interesado raw sa mga basura para sa recycling at paggamit muli sa mga ito sa iba't ibang kaukulan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Balik naman tayo sa issue pa rin ng PI at Chacha, pagpasa ng batas. Kailangan umano para magamit ang PI sa Chacha. Chachachahin niya ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kailangan ng isang batas para sa pagsusulong ng People's Initiative para sa pagbabago sa saligang batas. Ito ang binigyan diin ni dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kontrobersya sa People's Initiative. Iginiit ni Ascuna na hindi sapat ang pagbuo lamang ng patakaran ng COMELEC para suportahan ang anumang People's Initiative. Pinaliwanag ni Ascuna na alinsunod sa Constitution, kinakailangan magkaroon ng batas para sa People's Initiative dahil hindi pa rin sapat ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Pinaalala ng dating maestrado na hindi kompleto ang nilalaman ng Constitution dahil hindi naman nakalagay ang malinaw na patakaran para sa paghahain ng petition para sa pagbabago sa saligang batas. Wala rin anyang provision para sa effectivity ng pagbabago at walang provision sa laman ng petisyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pang balita, ang NHA nawagi ng tulong pinansyal sa mga pamilyang biktima ng nakalipas na bagyo dyan sa Iloilo. Kuha tayo ng mga detalye sa ulat ni Patrol 30, Jelly Mendez. Namahagi ng tulong pinansyal ang National Housing Authority sa mga pamilyang pinadapa ng nagdaang bagyong Egay sa Iloilo. Matatandaan na noong Hulyo 2023 nalubog sa baha ang ilang lugar sa Iloilo, maging ang ilan pang karatig lalawigan na sumira sa sektor ng agrikultura at infrastruktura, lalo na sa bahagi ng Guimaras, Aklan, Antique at Negros Occidental. Ayon sa NHA, aabot sa 1 milyong pisong financial assistance ang ipinagkaloob ng NHA sa 110 Ilonggo family. Nito lamang Enero 28 at 30 ng Enero. Nakatanggap ng tig 10,000 piso na halaga ng financial assistance ang kada pamilya mula sa Emergency Housing Assistance Program o ang IHAP ng NHA. Ito ay upang makatulong sa pagpapaayos ng kanilang mga tahanan mula sa pinsala ng naturang bagyo. Samantala, bilang kinatawan ni NHA General Manager Joe Bentay, pinangunahan ni NHA Region 6 sa Manager Engineer Hermes Jujuntilio ang distribusyon ng ayuda kasama ang lokal na pamahalaan ng lalawigan, partikular sa bayan ng Pavia, Zaraga, Iloilo City, Tubungan at sa San Joaquin. Layo ng NHA na makapagbigay ng agarang tulong sa mga benepisyaryong lubhang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa ibabang balita, regular drug testing ipinatutupad ng AFP upang matiyak na walang sundalo o military personnel na dawit sa illegal na droga. Kabuuan ng report buhat kay Patrol 17, Jopel Pileño. Jopel. Forces of the Philippines ang pagsasagawa ng mga operasyon kontra illegal na droga. Ayon kay AFP Public Affairs Office Information Chief Colonel Cerces Trinidad, na wala sa kanilang mandato na i-check ang ibang tao maliban na lamang sa kanilang mga military personnel. Giit ni Colonel Trinidad na mayroon silang sariling kampanya na ipinatutupad para masiguro na walang drug addict na sundalo sa kanilang hanay.
Sa ganitong paraan, masiguro niya na kanilang mapananatili ang profesionalismo sa loob ng organisasyon. Pahayag pa ni Colonel Trinidad na mayroon din silang sinasagawa ng mga regular drug testing upang matiyak na walang makapapasok na eskalawag o tiwaling AFP personnel. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa ibang balita, police officers na sangkot sa illegal na pag-aresto sa 4 na Chinese nationals noong 2023, kulong sa kamera. Alamin natin ang kabuang report ihati ni Batchong number 11, Tina Nolasco. Pinasight in contempt sa loob ng 15 araw sa Kamara ni House Deputy Majority Leader at CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang lahat ng police officers na iligal na umaresto, nagkulong at nagnakaw umano sa 4 na Chinese national sa Parañaque City noong Setyembre ng nakaraang taon. Ito'y matapos mainis si Tulfo sa patuloy na pagtanggi na umami ng mga pulis sa krimen at sa kanilang pagkakasangkot sa kabila ng mga video footages at resulta ng investigasyon ng Philippine National Police. Una na rito, sinabi ni National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. na 44 na tauhan mula sa Southern Police District Detective and Special Operations Unit at Parañaque Police ay direktang nakaugnay sa operasyon, habang kabuang 34 na pulis naman ang inirekomenda para sa summary dismissal proceedings, habang siyam ay hindi sinampahan ng mga kasong administratibo dahil sa kawalan ng matibay na basihan. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ang tabay lamang po para sa iba pang mga balita, maya-maya po pag-usapan po natin yung sektor po ng edukasyon at yun nga pong plano na ibalik sa lumang school calendar yung pasok po ng mga estudyante. Tandem! Alright, tayo po nagbabalik sa inyo pa rin po nag-iisang tandem ngayong araw po na ito ng Miyerkules. Sa kabilang linya na po natin si Ginoong Benjo Basas, ang National Chairman po ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Magandang umaga po, Ginoong Basas. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Good morning. Good morning Sir po. Benjo. Sir Benjo. Yes, hello Sir Drew. Apo, sama po natin si Ate Juday. Magandang umaga po, no? Sir Drew, I'm Judy. Apo. Good morning po. Morning. Apo. Sir Benjo, kamusta na po ang Yes, good morning po. yung isinusulong nga po, although nakalusot na po doon sa committee level ng Kamara, itong ang panukalang ibalik sa dati yung school calendar ng mga estudyante from June to March. Sir Benjo, naputol yata Sir Benjo. Hindi, nandiyan Nagtuturo pa. siguro. Nasa... Nasa eskwelahan na. Hello. Opo. Go ahead, Sir Go ahead Benjo. po, go ahead po, sir. Yes, yes sir. Opo. Actually, nung pong Monday Lusot po, na po nagkaroon sa ng committee another level. hearing po, no, ang House Committee on Basic Education. Tinakil naman din po yan, no? Kasi there were two bills, no? Para sa proposal po na yan at isang House resolution. Pero nagkasundo naman yung House Education Committee, no, na ito ay through resolution na lang. Dahil ang empowered naman, no, may authority na magtakda ng pasukan ay ang Department of Education. And we already have law po, no, on this particular policy po, no, kaya medyo nagkasundo naman. Well, even for TDC po, no, Medyo ang aming, nagkasundo, Chairman. pagtingin, hindi naman Linawin natin, medyo nagkasundo. nagkasundo po, no, Nagkasundo, na okay. yung sense, no, yung sense po ng House Committee on Basic Education, ano, na magkaroon, no, ng ganito pag-aralan na ito ng Department of Education, ano, at batay pa rin, ano, doon sa isinusulong ng DepEd kasi ang DepEd naman po mismo, no, based on our dialogue and consultation po, no, earlier, no,
this month ay nagkaroon naman po talaga sila ng commitment, no, at may consensus na with the stakeholders, no, na ibalik ito. But of course, it would be gradual, no, hindi naman maaring ngayong school year na ito. Gradual lang, But for gradual. this school year, no, Sir Drew, no, Ma'am Judith, nagkakasundo pa rin, ano, ang lahat, no. At ang DepEd, isinusulong ng DepEd ito mismo, no, na at least, no, as per the last meeting, at umiikot na din po ngayon, no, sa lahat ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas yung consultation, no, ay tatapusin ng school year 2023-2024, no, by May 31. So to give us ample time, no, to rest, no, ng school break, no, and then the next school year would be would start po, no, on July 29 po, no. So yun yung unang hakbang, no, ng Department of Education. July no, dun sa 29, gradual 20, ano na po revert yan? to old school Next year? calendar. Next year po, July Chairman? 29, 2024 po. No, Ngayon. Ngayon. Oo. Ngayon. ngayong taon po yan, no? Yes. July 29, 2024. So for school year 2024-2025. No? Ayun. Opo. That's the plan. No? So, meron po And we kayong... hope that it would materialize po, no, dahil yan naman ay yan yung unang hakbang, no. Kapag medyo na-delay pa natin, medyo matatagalan po tayo. So, Yes, ma'am. Sir Benjo, oo, meron kayong around 2 months na to prepare pa, no? Kasi May 31 kanyo yung huling pasok sa yung calendar natin bago yung pre-pandemic Pre-pandemic actually, no? level pa, oo. Pre-pandemic level, ano? So, May 31, tapos sumunod July 29. So, parang unti-unti na rin, malapit-lapit na rin sa Yes, ma'am. Hunyo. Yes, oo. Diba? So, mag-a-adjust na lang din ulit. Diba? Parang ganun. Anong adjustment naman ang Ng mga ang teachers, gagawin? syempre. Ako, para sa mga guro naman. Well, actually, sabi nga natin, ano, it would be gradual. No? So by 2025, 2026, no, babalik na tayo sa June. June, So it doesn't right. matter, Oo. no? For us, it doesn't matter kung first week ba ng June, second week, or Kung third or kaunti lang fourth ang week. pahinga No? nyo. Basta June. No? 2025. Ibig sabihin nito, no, yung susunod, no, ay very likely na yung susunod, like 2026, 2027, Yes. baka yun Oo. na yung first week, no? Okay. Pero alright. sisikapin po, no? By the way po, sisikapin po. Kaya po nagkakaroon ng continuous na consultation po sa DepEd, no? Sisikapin po natin, ano, na mas mapaaga, no, yung June, no, 2025, no, opening of school Opo, year, oo. no, for that school year. Dahil yun yung pwede nating sabihin na proof, no, na talagang bumabalik na tayo, no. May ganun pong pagtingin, ano. As to the preparation of our teachers po, syempre issue yan, right. ano, at even doon sa Congress po na pag-usapan yan, no. Opo. Kasi nire-raise po namin yung issue na mababawasan yung araw ng aming bakasyon. Yes. Because as per policy, Papahinga nila. no, dapat ang teacher ay nagpapahinga, no, ng 60 days. No. In fact, mali nga yung gamit ko ng term na pahinga, no, kasi hindi naman talaga kami napapahinga. May trabaho kahit pa rin, no, bakasyon Sir po, maraming Benjo? trabaho, no. Maraming mga opo. Lalo na pag election, no, lalo na kapag maraming yung mga palaro, no, po, yung mga National Festival of Talents and everything, no. Actually, Teachers Ready naman ang pa rin kayo inaasahan diyan, ano talaga. po. Opo. Sir Benjo, speaking of Opo, no, so pahinga, baka mabawasan, no, yung yung inyong pahinga. July to April, so kung July to Yes, sir. April 2025, merong pahinga Hello, sir. kayo ng yung pahinga nyo ng Mayo ay election naman yan. 'Di ba? Oo nga. yun ang lalabas dito. yes. Oh. So makatuwid, wala ho kayong pahinga. Pahinga. Yun na yun. yun na yun. Opo, Mag-a-adjust actually, na lang ang tawag talaga, dyan, no, school sir? break. Oo. Yeah. Yung hindi natin masabi na dati kasi tawag diyan summer vacation, ano? Yes. But hindi naman na tayo summer, no. In fact, technically wala namang summer, no. Yeah. Hindi rin vacation kasi pag vacation dapat Passion. Nandun. Talaga. Yun talaga. kaya Pahinga sa beach talaga. or wherever, no. So school break, no. So magkasundo na po tayo ng school break. School Ibig break. sabihin, School break. walang pasok yung mga bata, no. Pero it Ang mga doesn't teacher necessarily may mean na trabaho. walang pasok o walang trabaho Ang mga guro. yung Okay. mga guro natin, no. But
then sabi namin dapat yung 60 days ay ibigay doon sa ating mga guro. Mhm. Ayun. Opo. Ang tanong ho ng taong bayan, ang tanong ho ng mga magulang, mga estudyante, maapektuhan ho ba, straight to the point na ho ito, Sir Benjo, ang K-12 program sa pagpapalit ho nito pong, pagbabalik ho natin sa dati pong Old school calendar, Sir Benjo, meron ho bang kahit maliit na epekto itong hakbang na ito? Opo. Sir Benjo. Sorry sir, medyo mina Apo, yata yung yung hindi ko ano ho? na-text yung huli. Apo, ano So, ho ang epekto epekto sa- nito sa K-12? Meron ho ba itong epekto kung meron man, Sir Benjo? Yun. Sorry. Apo. Sorry po, talagang humina. Kasi yung epekto po sa K-12, yung K-12. May epekto ba to sa K-12? Though kahapon, kausap ng himpilan si Congressman Roman Romulo, dito nga sa issue nga ng edukasyon, kasi maraming mga nagre-reklamo na nga rin na itong K-12, wala naman daw ho silang kumbaga, napala. Sir Benjo, andiyan ka pa ba? Napuputol si Sir Benjo. Mahalaga itong maitanong sapagkat issue pa rin ito sa budget, Ate Jude. Kasi habang tumatagal sa pag-aaral yung mga bata, dumatagal din ang gastos. Di ba? Okay na? Hindi pa. Wala pa? Oo. Wala pa. Sige. Tatawagan natin ulit, ha? Balikan natin. Oo, Mas pero... maya-maya. Oo. Si Ginoong Benjo Basas. Kasi kahapon, kausap natin dito sa himpilan si Congressman Roman Romulo. Sinasabi niya, dapat i-address muna yung mga issue doon sa kakulangan ng mga silid-aralan. Naku, ang tawag dyan, matagal ng quote-unquote, problema. perennial problems. Perennial problem na po yan. Perennial concerns ba? Okay na? Okay na. Yan, balikan natin. Ginong Benjo Basas. Yung issue po doon, Sir Benjo, kung ito ba'y may epekto, yung pagbabalik natin sa old school calendar, kung ito ba'y may epekto sa K-12 program. Opo. Sir Benjo. Nasa school pa yata si Sir Benjo. So, nawawalan-walan siya ng signal. Nawawalan-walan Saan ba siya. nagtuturo to sa Sir Benjo? Parang Caloocan City High School? Caloocan City High School. Yun Mahina signal sa may niya doon. 10th Avenue. At ito pa palang isang magandang i-ano natin. Yung sa issue pa pala ng, of course, sahod. Hindi pa rin Perennial. Yes, perennial problem. Perennial concern. Very, very perennial problem na po itong matagal na pong issue po itong mga ganito at yung mga guro ay yung mga kagamitan din siyempre ng mga mag-aaralo natin. Di ba babawasan na rin daw sila ng load? Load, oo. Hindi yung Sabi load ng, sa DepEd. Oo, hindi yung Sa call and sa text. call, call and text. Yung trabaho po ng mga teacher, yan, babawasan po. Sabi nga ni Sir Benjo, di ba, kahit naman walang pasok, kaya nga ang dapat sabihin, school break. Kahit school walang break, pasok walang ang mga bakasyon. estudyante, hindi ho nangangahulugan na wala ring pasok ang mga teachers. Ayan, at- marami silang ginagawa pa. Actually, meron pang mga gusto pang idagdag si Ginoong Benjo Basas at si Congressman Roman Romulo. Marami pang mga issue na dapat talakayin hinggil po dito sa sektor po ng Okay na ba si Sir Benjo? Balikan natin maya-maya si Ginoong Benjo Basas. Dito ho muna tayo sa sinasabi nga po ni Congressman Roman Romulo ng Pasig. Kanya pong isinusulong ang wag nang gamitin bilang evacuation centers. Ito po mainit din issue. Itong mga silid-aralan wag na daw pong gamiting evacuation centers. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Congressman Romulo ang House Committee on Education and Culture Chairman na makikipag-ugnayan ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan maging sa Department of Public Works and Highways upang makapagtakda ng ibang lugar tulad ng mga multi-purpose hall bilang evacuation center. Mahalagaan niya ito para sa continuity o tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Inaalala natin sa DepEd, since sinabi na rin po sa atin ng Pag-asa, maulan na rin dahil sa climate change, kailangan po paghandaan po nila ito. Unang-una, kailangan may coordination sa DPWH. Kailangan po yung mga school buildings na gagawin, kahit paano ay maayos po na hindi magiging baha. Pangalawa, ang sinasabi natin, mag-coordinate rin sa LGU. Kasi di ba ngayon naman, ginagamit sa ibang lugar na evacuation center para lang. Ayaw na po natin yan. Kaya sana mag-coordinate na ang DepEd sa mga barangay, sa mga local government units, sa DPWH, kung saan yung pinakamalapit na evacuation center. Baka
baka pwedeng kung kailangan ayusin. Binigyang din pa ng kongresista na mula nang ipatupad ang K-12 program ay hindi pa nahahabol ng DepEd ang backlog nito sa kakulangan ng mga classroom. Ang totoo po niyan, simula nang ma-introduce po ang K-12, nung nagdagdag tayo ng grades 11 and 12, doon pa lamang po, imagine, 2 million students kaagad yun. So, doon pa lang yung backlog noon, hindi pa natin nahabol yun. Kailangan po talaga kahit papano ayusin ng DepEd yung schools building program nila para mahabol po una. Yung kailangan po yung pagkukulang pa nung 2013, 2016 para sa K-12. Pangalawa ay yung mga nabagyo, mga nasira, kailangan po ma-repair yun. So, dalawa po yung issue talaga. Kailangan ng additional classroom school buildings, kailangan po ma-repair yung mga nasira rin. 7:40. Samantala, tiniyak naman ni Romulo na mayroon na may ipapasang panukala sa Committee on Appropriations na naglalayong maiangat o mapataas ang sahod ng mga guro. Kahit anong shifting, alam natin na totoo. Ibig sabihin, mababawasan yung haba ng bakasyon ng mga teaching and non-teaching personnel. So, tinanong po natin din yan kahapon. Ano ang plano po ng DepEd para sa ating guro? At sabi sa amin, mag-o-offer sila ng service credit leaves habang iniiksian nila hanggang makabalik. Pangalawa, meron po kaming isang bill na napasa na sa committee. Hopefully, ma-take up na this week o next week sa Committee on Appropriations. Ito po yung pinopropose natin na maiangat ng one salary grade, ang salary grade ng bawat teaching personnel natin. Yan po dinig ni Pasig City Lone District Representative at House Committee on Education and Culture Chairman Roman Romulo sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem! Samantala, namumurong masundan pa ang oil price hike sa susunod na linggo. Nako, ito ayon sa Department of Energy ay depende naman sa produksyon ng langis sa world market. Nauna nang iniulat ng Organization of the Petroleum Exporting Countries sa OPEC na magbabawas ito ng produksyon ng langis dahil sumobra ang supply nito. Matatandaang ngayong linggo, sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nasa 2 pesos and 80 centavos ang aumento sa kada litro ng gasolina habang piso at 30 sentimo ang taas presyo naman sa kada litro ng diesel at 45 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro naman ng kerosene. Tandem! Samantala, tanggap tayo ng ilang pa mga pagulat mula sa labas ng impilan. Isang lalaki patay sa saksak dahil umano sa away sa parking. Detalye mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa saksakan ang pagkikipagtalo sa isa pang lalaki sa barangay 53, Tondo, Maynila kagabi. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nakilalang si Alejandro Navas, barangay Tanod ng kalapit na barangay 51. Ayon sa mga nakasaksi, dumayo lang sa lugar ang biktima para bisitahin ang kanyang biyanan. Sa kuha ng CCTV, mag-aalas 10 ng gabi nang makitang naglalakad ang isang lalaking nakaputi sa kahabaan ng Gabriela Street. Matapos ang ilang sandali, makikitang nagkagulo ang mga residente dahil nagkasagutan na pala ang nasabing lalaki at ang biktima hanggang sa mauwi sa suntukan. Maya-maya, naglalakad ng duguan ang lalaking nakaputi. Siya pala yung ama ng suspect na nakaalita ng biktima dahil umano sa parking. Ayon sa mga saksi at tanod, ang biktima ang unang sumaksak sa ama ng suspect matapos nilang magsuntukan ng lalaki. Matapos nito, nakitang pabalik na sa bahay ang suspect na walang suot na t-shirt at nakapulang short at saka bumalik sa direksyon ng biktima kung saan niya pinagsasaksak. Nakatakbo pa yung biktima pero bigla ring tumumba sa kalsada. Nagtangkapang balikan ng suspect ang biktima pero naharang na siya ng mga residente. Isinugod sa ospital ang ama ng suspect dahil sa mga tinamong saksak. Habang nakitang tumakas, ang suspect patungo naman sa direksyon ng tayuman. Patuloy ang investigasyon, patuloy na iniimbestigahan ng pulis ng insidente at nanawagan sa suspect na sumuko na sa mga otoridad. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa implemental ng lakas. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, nako, ito na naman. Grupong Piston muling magwewelga. Alamin natin ang report. Tiyati ni Patrol 30, Jelly Mendez.
Kasado na ngayong araw ang muling pagwewelga ng grupong pagkakaisa ng Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide o Piston sa House of Representative Southgate. Ito'y para ipanawagan na ibasura ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Sisimula ng kilos protesta mamayang alas 8:30 ng umaga na suportado ng ilang grupo ng transportasyon at asosasyon. Una nang nanawagan ng grupong Piston sa pamahalaan kung saan ay naging matagumpay ang planong iurong ang deadline ng franchise consolidation. Ayon kay Piston National President Camo Di Floranda, mas lalo nilang patatatagin ang kanilang pagkakaisa para isulong ang progresibo, makamasa at makabayang pampublikong transportasyon. Inaanyayahan naman ng grupo ang publiko na suportahan, makiisa at tulungan ang mga tsuper at maliliit na operator na ipaglaban ang kanilang karapatan at pigilan ang pagpatay sa kanilang kabuhayan. Ito si Patrol 30 Jel Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balitang pangkalakalan. Formal nang lumagda ang Bureau of Corrections at Philippine Economic Zone ng Memorandum of Understanding. Tuyo pang matukoy ang mga industriya na maaring itayo o itatag sa mga bakanteng lupain ng Bucor. Pag din ito target na pagtayuan ng kauna-unang mega economic zone sa bansa, ang Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Napakalawak po niyan. Kabilang sa mga prioridad na itayo sa mega economic zone, ang mga renewable at clean energy resources tulad ng wind at solar energy, agro-processing at manufacturing. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Hinatulang makulong ng 10 taon si dating Pakistani Prime Minister Imran Khan. Ito naman ay dahil sa kasong pagbabakalat ng mga sikretong dokumento ng Estado. Naganap ang pagdinig sa Adjala Jail sa Rawalpindi kung saan nakakulong itong si Khan, gayon din si dating Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi dahil sa kasong katiwalian. Ayon sa Pakistani authorities, nahatulan ng 2 ng 10 taon at walang access sa media o sa publiko. Tiniyak naman ng mga abogado ni Khan at Qureshi na aapela sa nabanggit na hatol sa naturang kaso. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Mapapanood na sa Manila International Film Festival sa Hollywood, sa California po yan, sa USA, ang 10 pelikulang kalahok sa 2023 Metro Manila Film Festival. Kabilang sa mga pelikulang mapapanood at matutungayan sa TCL Chinese Theaters sa Hollywood Boulevard sa California ang Becky and Badette, Broken Heart Strip, Family of Two, a mother and son story, Firefly, Gumburza, Kampon, Malyari, Penduko, Rewind at ang pelikulang When I Met You in Tokyo. Ayon sa pamunuan ng MMFF, mabibigyan ng panibagong award ang nabanggit na mga pelikula na bukod pa sa MMFF Awards noong Disyembre na nakarang taon. Kabilang sa igagawad na parangal ay ang Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Screenplay at Best Cinematography. Magsisilbi namang miyembro ng jury ang mga accomplished Filipino-Americans sa pangunguna ni Marie Hamora. Tandem! At para naman sa ating good news, muling bumida ang galing ng Pilipino sa World of Coffee Dubai. Ito'y dahil itinanghal po ng United Arab Emirates National Barista Champion 2024 ang Filipina professional barista at Dubai business owner na si Micaela Ann Ruazol ng Tipika o Tipika Cafe sa World of Coffee Dubai 2024. Dinaig o tinalo
Pinatumba nitong si Ruazol, sina Kemal Rishad ng Archer's Coffee at Nuran Al-Bani ng Coffee Architecture sa tagisan ng magagaling na barista. Ayan, sa paggawa ng mga espesyal na inumin. Bigla tuloy akong napakape Isang international team ng mga hurado ang humusga sa mga kalahok base sa kalidad ng kanilang ginawang inumin, sa kanilang presentation technique, syempre, creativity, ay di naman talaga mauunahan ng Pinoy at technical proficiency. Nakuha muli ni Ruazol ang titulo na nasungkit na niya, noong 2018 at 2021. So congratulations po dito sa kapwa Pilipino natin, si Micaela Ann Ruazol. Ayan. Tandem! Very good. At nako, sige, maraming salamat nga pala kay Ginoong Benjo Basas. Thank you, sir. Naku, may klase pa yata may si sir, klase no? pa ho kasi si Sir Benjo. may ano ba? Di ba naka-break? Naka-break ba ngayon? Hindi, ibig sabihin, hindi man may klase, may ginagawa pa rin sila. Di ba sabi niya rin kanina? Wala. Oo nga. Sabi nga kakabreak lang pala nila, no? mga Sa nagko-comment araw pala. dito, talagang halos wala talagang pahinga Yan, yung tama mga naman. teacher. Dahil kahit Saludo naman tayo sa mga Oo. guro. Kahit naka-school break, sila po ay nagtatrabaho pa rin. Marami hong mga inaasik. Ang dami na kasing mga estudyante ngayon. Di ba yung mga from private lumilipat na sa public, lalo na nung nagkaroon ng tawag dito, pandemic, Right. naglipatan na ho yung iba. At syempre, tumataas na rin ang gasto sa matrikula, taon-taon, nagtataas po yan. Alright, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam ngayong araw po nito ng huling araw pala ngayon sa buwan ng Enero at Midweek. 31, 2024. At araw ho pala ng biyaya, kaya medyo Sweldo. sahod pala. Kaya, Treat niya naman yung sarili natin. oo naman, syempre. Sana all. Oo, pay yourself first, di ba? Uy, gusto ko yan. Yes. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23 at sa ngalan po ni na Tandem David Oro at John Ibanez, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.